Para maging mas patas umano ang paghanay ng mga party list groups sa mga balota sa election 2013, idinaan ito sa raffle ng Commission on Elections. Sa dami kasi ng mga kandidatong party list, madalas daw piliin ng mga botante ang mga nasa unahan na lamang ng listahan. Balitang hatid ni Tina Panganiban Perez. Fourth balls, number 47. May bola sa loto. Ganito isinagawa ang raffle na magiging posisyon ng mga party list group sa balota sa 2013 elections. Sa kauna-unahang pagkakataon kasi, hindi na magiging alphabetical ang pagkakalista ng mga grupo sa balota. Ang kada commissioner ng COMELEC ay bumubulat ngayon ng isang ping-pong ball na markado ng isang numero. Ang numero ay katumbas ng isang party list group sa listahan nito na inihanda rin ng COMELEC. Kung paano nabunot ang mga bola, ganun din ang pagkakasunod-sunod ng mga party list group sa balota. Paniwala kasi ng COMELEC, may bentahe sa isang party list kapag nauuna ito sa listahan. Kaya naman sa mga nakalipas na eleksyon, makikitang dumarami ang mga grupong nagsisimula sa number 1 o letter A ang pangalan. Ayon pa sa COMELEC, 61% pa rin daw ng mga botante ang hindi nauunawaan ang party list system. Kaya madalas na ibinoboto ang nasa unahan ng listahan. The reason for this names with 1 or A, double A, triple A was to enable them to be in the first order of listing in the official ballot. Gayunman, hindi naman daw sure formula para manalo ang pagiging una sa balota. Nakakatulong siguro konti pero not a major. Ang major dito is yung kampanya mo pa rin. Hindi ho loto ito. Wala ho kayong tatamaan even if you get number 1. Sa sobrang dami nga ng mga grupong 1 at A ang simula, 1 pa rin ang unahan ng pangalan ng grupong unang nabunot, ang One Care Party List. Habang nagsisimula naman sa A ang kasunod, ang ABS o Arts, Business and Science Professionals. 3 iba pa sa unang 10 nabunot ang nagsisimula sa A. Pero pagkatapos ng raffle, inanunsyo ng COMELEC na di pa pinalang listahan. Isinama na rin kasi sa raffle ang 13 na diskwalipika ng aplikante na nakakuha ng status quo anti-order sa Korte Suprema. Those new applicants, even if they are able to get an SQA from the Supreme Court, if they do not get a mandatory injunction, we will not include them. The problem is when reading the Supreme Court decision, hinalo-halo nila yung new applicants as those which we cancel. Sakaling may iba pang party list group na dinisqualify na ng COMELEC pero makakakuha rin ng status quo anti-order mula sa Korte Suprema, magsasagawa ang COMELEC ng special raffle sa January 10 para maisama sila sa balota. Pero ang pwesto nila nasa dulo na. Ang configuration naman ng balota o paggawa ng computer program para sa disenyo ng balota sisimulan sa January 11. Tina Panganiban Perez, GMA News.